Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, it's me, Rodel's TV. Ito po tayo ngayon dito sa Marikina River, dito po sa may Industrial Valley, kung saan po i-update ko po kayo sa mga nangyayari ngayon. Dahil ngayong taon, ang bagyo pong pangalan ay si Krising, pero nakalabas na po siya. And last year naman, andito rin ako, July din po yun. Ang bagyo naman po nun ay si Karing, pero mataas po yung level ng tubig dito sa Marikina River. Halika po, samahan niyo po ako at para ma-update po tayong lahat, Okay po, tara, diretso na po tayo sa video. Ito po mga kaibigan, mga viewers, rain or shine, may bagyo man o wala. Ito po yung mga food cart, store vendor dito sa Industrial Valley, dito sa Marikina. Ito po yung, nasa ilalim lang po sila ng ng release ng train, yung LRT dito sa Maya Aurora Boulevard. So ayan po sila, mahaba po yan. So sila po yung aking kinakampanya talaga, lumalaban ng patas, marangal na hanap po. So ayan po sila. Halika po, diretso na tayo sa Marikina River. Tingnan natin yung sitwasyon, So ito po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, Kawawang Cowboy, it's here in Marikina River, Andito po tayo sa ibaba ng Marcos Beach. So ayan po siya. Yun naman po yung SM Marikina. And ayan na po yung Marikina River. And halika po, diretso na po tayo. I-update ko lang po kayo, So yan po yung kahabaan. Ingat lang tayo dahil ang dami mga sasakyan po dito. So nakapayong po tayo, nakakapote, nakasombrero. Tinanggal ko na po yung helmet. Okay po, tawid. Para ma-update tayo, So eto na siya. So baha na po dito. Pero ayan po yung mga motorista, So sir, welcome sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ano po pangalan nila? Manny. Okay, taga Marikina kayo, solid. Yung asawa ko. Asawa mo. Anong delivery mo? Dumaan ako. Dumaan ka lang? Oo, sa live ko. Nagla-live ka rin? Vlogger ka rin ba? Ayos ko yan. Okay, Kawawang Cowboy Vloggers po, Rodel's TV. Ito po, gumagawa po tayo ng video ngayon, Shoutout po, anong pangalan ng vlogs mo, pare? Anong pangalan ng mo? Manny Cabarnes. Okay, shoutout kay Manny Cabarnes. Ito po si Rodel's TV, Kawawang Cowboy, YouTuber po. Ito po, kunting interview lang po kay Kuya. Kuya, ano ba yung masasabi mo ngayon dito sa Marikina River ngayon? Medyo parang hindi alarming kasi ang bagyo ngayon si Krising, pero wala na siya. Last year kasi 2024, yung bagyo natin ay si Karing. Super yun. Papakita ko lang po mga kaibigan, yung pong bagyong Karing dyan po, umabot po yan sa 17. Alarming talaga yung nakarang taon po. So ngayon po ay nasa 13 pa lang siya, Wala pang 13, nasa 12 pa lang po siya. Okay, balik tayo ng interview dito kay Kuya. Ngayon, ano yung masasabi mo yung bagyo ngayon saka yung bagyo nung nakarang taon 2024? Actually po, handaan na po yung mga yung mga Marikeño. Yung mga Marikeño po, nakandaan na po sila Oo. Sa talaga sa po nangyari before. Pero mas mahina yung bagyo ngayon kumpara nung nakarang taon. Okay. Kuya, halimbawa ganito lang kung sakaling tumaas yan dahil dire-diretso yung ulan, ano yung advice mo dito sa mga taga Marikeño? Usually po kasi, yung maganda pa lang yung mga taga-Marikina po nag-ano na po sila ito. Naganda na po sila ngayon Naghanda na sila? Ngayon, mag-gamit nila ano yung maidadagdag mo? Halimbawa, mag-imbak na sila ng pagkain, tapos ng tubig, yung lahat ng mga pangangailangan. Kasi pagka bumabaha dito, posibleng mag-brown out, di ba? Opo. Oo. So, ikaw bilang isang Marikeño, Marikeño ka ba? Hindi po, pangasawa taga-Marikina. Taga-Marikina, pero saan kayo nakatira ngayon? QC. Sa QC ka, QC rin ako sa may Project 2. Ngayon? 3 ako. At Project 3 ka. Kasamo, magkalapit lang pala tayo. Okay, dyan tayo para makita. Okay. Kuya guys, please, enjoy sa kanyang vlog Okay. Rodel's TV po, Kawawang Cowboy Vlogs. Nagkataon, yung kaibigan ko po, ay nasa Paranaque. So hindi kami makapag-costume yan ng Kawawang Cowboy. Kasi alam nyo naman, sobrang ulan, nakikita nyo naman. Kuya, ito na lang. Pinaka-pinali. Bilang taga Quezon City at hindi ka naman taga Marikina, pero yung asawa mo, ano ba yung na-experience mo na matinding dito? Matinding baha? Yung po last year, binato Bina talaga to. Umapaw talaga dito yan po mga kaibigan Umapaw po dito yung tubig hanggang dito po sa kalsada. So hanggang po dyan.
Okay kuya, maraming salamat sa iyo ha. Salamat, Aba. Dahil kahit papano, pinaunlakan mo yung interview. Kuya. Bye-bye po, Kuya, medyo bro. iikot po tayo. Sige po kuya, salamat kuya. Okay, thank you. Ito na po mga kaibigan, mga viewers ha. Bro, Rodel Paderes ha. Para mapanood yung interview ko sa iyo. Okay. Ayan po mga kaibigan, mga viewers ha. So, hindi po masyadong alarming ngayon kasi yan po, yung makikita nyo yung yellow-green na yan, kapag umabot yan ang tubig ng dito sa Marikina, ito, ayan po ay sinasabing talagang alarming na. So, nasa alert level yung tinatawag nila. Then yan, nakikita mo yan, yung busina na yan, sirena na yan, pinapatunog po yan dahil para preparasyon kung saan yung mga ating mga kababayan dito sa Marikina ay dapat sila mag-ingat na, tapos mag-imbak na sila ng pagkain para hindi na lumabas dahil delikado po, mawawala ng kuryente, o di kaya posible rin merong mga makuryente. So ayan siya. Okay, lakad po tayo dito. Ito po, medyo baha na po dito. Lahat po kasi ng tubig dyan, galing dyan sa Industrial Valley. Papunta po yan dito sa Marikina River. Kaya talagang ingat-ingat lang mga kababayan. Ito po, papasok na po tayo dito sa sa Marcos Bridge. Ayan, ang daming tulo. So, ayan po siya. So, ayan po. So, yan, bilang paghahanda po, so 1 year ago, andito rin ako, sinisimulan pa lang yung river control na yan, yan pong, yung parang na yan, wall, na solid sementado yan, kasi kapag ito po bumabaha, nakita nyo na yan, parking area sa ilalim ng, ika nga ng Marikina SM, umaapaw po dyan ng tubig, nakakarating dyan ng tubig. So ito po, yung mga poste dito So pinakita ko kanina, so nasa 12 pa lang po yung lalim ng tubig dito sa Marikina River. And ito, ayan, mapapansin nyo yan, walang natitila dyan sa yan, sa stairs na yan. 1, 2, 3, 4 hanggang dito sa pinatatayo ang buko So wala pong natitira dyan. Ayan po siya. Sana interview natin si Kuya. Okay. Hindi po, hanap tayo ng ibang may interview dito. So yan po mga kaibigan, mga viewers, update ko po kayo dito sa Marikina River. So ngayong taon, inuulit to, ang bagyo po ay si Krising. So dumating na po siya, pero wala na siya. And last year naman ay ang bagyong si tawag dito, si Karing, malupit po yun. Dahil dito, ulitin natin ulit, dyan. So nakarating po siya sa level 17 to 18. So halos una siya, dumikit na yung tubig dyan sa pinaka-kisame po ng Marcos Bridge. So okay po, diretso po tayo dito. Kuya, okay lang ba interviewin? Marikeño ka ba? Okay, welcome sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ako si Kuya Rodel mo. And ano ba yung experience mo dito nung nakaraang taon na bagyo saka yung nakaraang taon ngayon? Ang mas malupit para sa iyo? Nung nakaraang taon kasi si Karing, yung level ng tubig yan umabot ng 17, 18, very alarming. Tapos yan, yung yellow green na yan, hindi mo makita yan. Ngayon naman si Krising, pero hindi masyadong malakas. Ano yung experience mo nung last year? Yung last year po, hirap talagang binaha kami dun Yung bahay nyo? Saan may bahay nyo dyan? Tanyong po. Tanyong lang, okay, alam ko yung Tanyong. Yung bagyo naman ngayon, hindi masyado. Hindi umapaw sa bahay nyo. Okay kuya. Pero mahirap kasi lakas ng ulan. Oo, yun ang matindi. Kaya pag mga 1 week na ulan, posible rin yan, So, posible. Oo. Kasi kahapon parang tumaas po yung water level. Kahapon. Mga umabot ng kaya? Parang 14 yata kahapon. 14. Ayan po mga kaibigan, So umabot daw ng 14. Kasi hindi ako masyadong nakanood ng kahapon. Na news? Sa Facebook. Ito ngayon, mapapanood ka sa aking YouTube channel. Ito na lang kuya. Last na tanong ko sa iyo, ano yung may advice mo sa inyong mga kababayan dito sa Marikina, mga Marikeño, kung sakaling tumaas ang tubig? Ano na lang po siguro tayo, maging alerto na lang po. Maging handa sa kasi mayroon pag tumaas ang tubig. Ayan si kuya, ito yung mga Grab delivery ka kuya? Bali move it po. Move it, pero Grab yung mo? Apo. May Grab na rin po siya kasi hawak na rin po ni Move it si Grab. Si Grab? Okay. So mga pagkain din i-deliver mo?
O lahat ng klase? Pero sa ngayon, pasahero ko ako ngayon. Ano? Pasahero. May pasahero ka muna ngayon. Pero mahirap yung ganyan. Pag mayroon sa likod, paano magkakasya yan dyan? Na-adjust naman po yan. Na-adjust po yun. Na-adjust pa doon ng Na-a-adjust. patras. Okay. Tapos meron kang raincoat para sa pasahero mo. Okay sir, Rodel Paderes ha. Kasamo. Okay, thank you very much. Okay. Eto na mga kaibigan, mga viewers, ano? Ayan po, palaban po yung ating mga nai-interview ngayon. Eto, dito tayo kay tatay. Hi! Walang galang na po. Welcome po sa Rodel's TV. So, okay lang po bang interviewin kayo? Kayo po ay mamimingwit sana. Kuya, harap ka dito sa camera. Mamimingwit ka sana. Kaya lang pagka ganyan masulog, ibig sabihin yung maalon, baka madulas ka, tapos delikado yung tadyang ano. Pagka ganyan, yung isda yata inaanod din eh, ano? Pero kadalasan ang po ba nahuli dyan? Cream dory? Cream dory. Oo. Yung masarap yung sa fish fillet, di ba kuya? Ito po, may tanong ako sa inyo. Ano yung masasabi mo, yung bagyo nung nakarang taon, ang pangalan ay Karing. Kumpara ngayon naman, ang pangalan ay letter C pa rin, si Krising. Ano po ba yung mas malakas? No, yun. Hindi po yung si, Karing, last year at saka ngayon. Last year kasi si Karing, ito yung tubig po dito, umapaw dyan sa kulay, yellow green na yan, ano? Tapos umabot siya ng 17, 18. Yan, yung level na yan. Nag-alert level 3 din nung nakarang taon eh. Ang umabot, yung Pundoy. yung dory, Alin? yung dory, Na bagyo rin yun. Anong pangalan? dory, Dorilyn. dory, Lorilyn. dory. Loris. Kasi Ayaw po. itong ilog na to, Oo. ang pinakamalakas na agos, Oo. yung dito sa may pababa dito sa Dito, itong hagdanan na to. kaya pwede umabot sa malapit sa tulay, Oo. hindi makadaan ng mga sasakyan, pwede ang daan ng agos, Oo. Santa Lucia. Santa Lucia na. Ay di bumahading todo dyan. Saka itong mga kabahayan na ito, lumubog ito. Lumubog na. Oo. Lahat yan, lubog. Lawag yan. Ay, Ito, hindi na makakadaan dyan. Pero anong taon po yun? Yung bagyong yun? Anong taon po yun? Hindi ko lang Hindi mo lang alam. Kasi nung nakarang taon, si Karing. Oo. Eto kuya, maano ko lang, sulit ba kayo mga Marikenyo o dayo lang din? Ako, malaki. Dito na ako lumaki. Sa Marikina. Marikina. Oh, so alam nyo na yung mga paghahanda pagka may malakas na bagyo. Oo. Kasi itong tulay na to, Marcos Bridge. Yan. Ano? Wala pa yan. Wala pa, okay, Wala nandito pa. ka na. Yung riverbank na yan, Utex pa yan. Ayutex. Ayan po yung riverbank, medyo maano lang po eh. Tapos, andito ka na po nun. Andito na ako. Ikaw kuya, Marikenyo ka din ba? Ito, sa Pasig naman ako, Pasig. As Pasig ka, so nagawin ka dito, papasok ka ng trabaho. Sa Bingitan, dito. Eto kuya, ito lagi kong sinasabi ito sa mga nanonood ng aking mga video, ano yung maipapayo mo sa halimbawa tumas itong tubig dun sa iyong mga kababayan dito sa Marikina? Ang ko lang yan, nasa mga tao yan na pag tumaas ang tubig, laging nakahanda. Oo. Tapos pati yung pagkain, tubig, Oo. para hindi na lumabas dahil pagbaha, delikado. Nawawala ng kuryente o posibleng makuryente. Okay, kuya. Kasamo yan, kuya. Thank you. Kasamo. Okay. Kasamo. Okay. Kuya, kasamo. Okay, thank you very much ha. Type nyo sa YouTube, Rodel Paderes. Kasi itong na to, kabaan na ito. Oo, kahabaan na yan. Wala pang tulay yan. Oo. Yan. Itong na to, ilang minutes na yan. Oo. Kaso, dyan dinaan yung Marcos Highway. Oo, Marcos Highway. Parang Hinati. Marcos Highway, Marcos Bridge, nagpalagay din. Ayun. Kuya, thank you very much ha. Okay. Sa iyong na-share na idea at saka yung katotohanan na nangyari nung araw, Okay po. Sige po kuya. Rodel Paderes, Thank you. Ito po mga kaibigan, kunting na lang po, kunting ika nga lakad-lakad lang tayo dito para ma-update lang po kayo. Napakaganda po palang mag-vlog pagka umuulan. Nakapayong po tayo.
Ito po. And dito tayo sa may maliit na tulay, ano? Dito sa Marikina River, ano? So, malakas po yung ulan ngayon. Pero dahil po sa inyo, ano, mga kababayan, mga kauragon, Kawawang Cowboy Vlogs po, ano? Kailangan po natin mag-update. Every year po yan. Tuwing July. Talagang nag-update po tayo. Ito na po. Ito na mga kaibigan. Ito po yung tulay dito, ano? So, bawal pumasok. Merong nakalagay dyan. Dito tayo. So, ayan po. So, yung mga drainage system dito rin po bumubulwak going to dito sa Marikina River, ano? Ayan po. So, ayan po. Sobrang lakas niya. Kasi dyan po manggagaling yung yung tubig ulan. So, ayan po. Imagine niyo po, ano, kapag kayo talaga ay nasa ganyang sitwasyon, ano, talagang sa lakas niyan, sa current niyan, talagang mapapadpad kayo. Kayang-kaya kayong dalahin kahit saan. Kaya marami pong mga na-aksidente. So, itutok po natin. So, yan po ang sitwasyon dito sa Marikina River, ano. Ayan. So, ito po siya, yung kabuuan. Yan po tinututukan ko, yan po yung papunta ng riverbank, papunta doon sa Marikina Town proper. Andito po tayo ngayon sa Marcos Highway, Marcos Bridge po yan. Ito po yung sitwasyon ng ilog, Marikina. So, hindi po siya alarming. And yan ang po tinututukan ko, going yung tubig na yan, papunta naman po yan dun sa Pasig River, ano. So, ayan po, hanggang dito muna po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ano. At least, sa maikling panahon, ano, so dito sa video ito, ina-update po kayo dahil dito sa bagyong si Crising po, ano, hindi siya masyadong malakas, pero sa ngayon pong mga araw na to, panahon na to, ano, araw ng Lunes ay grabe po, sobrang lakas ng ulan. Nakapayong lang po tayo para po makapag-update tayo sa ating mga viewers. Okay po, thank you very much sa pagsubaybay sa aking mga video, sa aking channel, and God bless you more. Salamat. Salamat. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ano, inyo pong napakinggan yung lahat ng aking in-interview. And at the same time po, andito po tayo sa Marikina River upang i-update po ang ating mga kababayan, ano, ang mga kauragon, ang ating mga viewers sa sitwasyon dito sa bagyong si Crising. Last year po, inuulit ko, ang bagyo po ay si Crising, very alarming. Umabot ng alert level 3 yung pong sitwasyon dito sa Marikina River. Pero ngayon po, hindi po siya umabot. Ayan po, salamat po. Salamat sa inyong suporta sa aking munting channel. Ganon din kay La Suerte TV, hindi po siya nakasama. Ready pa naman sana siya, pero dahil po sa sitwasyon ng panahon ngayon, dahil siya ay nakatira sa Paranaque, hindi po siya aking nakasama. Ako po, malapit dito sa Marikina River, dahil ako po ay sa Quezon City lamang nakatira. Okay, thank you very much. God bless and salamat.